idadaan daw sa proseso ang posibleng pagsususpinde doon sa mga senador na sinampangan ng reklamong pandarabong o plunder. Nakatutok si Jam Sisante. Bagaman nahaharap sa reklamong plunder sa Office of the Ombudsman, hindi suspendido sa Senado sina Minority Leader Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla Jr. Tutukuyin pa kasi ng Office of the Ombudsman kung may sapat niyang ebidensya laban sa mga inireklamo. The Ombudsman is the equivalent of the fiscal when it involves public officials and anti-graft is being filed. So, you know very well that pag finailan ng kaso sa fiscal, wala pang determination ng probable cause. Nauna nang itinanggi ng tatlong senador na nakinabang sila mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilalang pork barrel na binigay sa mga non-government organization na konektado umano kay Janet Lim Napoles, utak umano ng 10 billion peso pork barrel scam. Handa raw ang mga senador na sagutin ang mga akusasyon. Ako, mas gusto kong bumilis na yung kaso. Kung wala naman kami kasalanan, di absuelto na. Kung makita ng Ombudsman na may probable cause at magsampa ito ng kasong plunder sa Sandigan Bayan, doon pa lang masususpinde ang senador. Under the plunder law, magaganap lamang ang suspension kapag na-file na ang information sa Sandigan Bayan mismo. Pero dapat sukatin at timbangin din yan sa probisyon ng saligang batas na nagsasabi na pwede lamang magdisiplin sa miyembro ng Senado at Kongreso ay ang Senado at Kongreso mismo. Gayunman, ani Escudero, posibleng dumaan pa sa Committee on Ethics ang ipapataw na pagdidisiplina kung kasuhan sa Sandigan Bayan ang mga senador. Pero paniwala ni Senador Miriam Defensor Santiago, sa sandaling magsampa na raw ng kaso ang Ombudsman, dapat masuspinde na ang mga akusadong senador batay sa Anti-Plunder Act. Bukod sa tatlong senador, inireklamo rin ng plunder sina dating Masbate Representative at ngayon Governor Rizalina si Chon Lanete at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez. Sabi ni House Majority Leader Neptali Gonzales II, hindi na pwedeng imbestigahan ng Ethics Committee ang mga dating kongresista dahil ayon sa patakaran, pwede lang kumilos ang komite sa mga aksyong ginawa sa kasalukuyang Kongreso. Pero sabi ni Speaker Feliciano Belmonte, inutusan na niya ang chairman ng House Ethics Committee na pag-aralan kung pwedeng amyendahan ng kanilang patakaran para maimbestigahan ang issue. Namansyahan daw kasi ang imahe ng Kongreso dahil sa pork barrel scam. We're still discussing at what point can we take action when there is a complaint, when there is a prima facie, when there is a actual case filed with the Sandigan Bayan. Yun we have to carefully study that because we are almost going into uncharted territory doon. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.